Ang gara, kamukha mo po kuya ko. Ano bang pagmumukha ng kuya mo? Ganitong-ganito ba yung pagmumukha ng kuya mo? Patingin yan ang pagmumukha ng kuya mo. Well, anyway guys, speaking of pagmumukha, kwento ko lang, no? Every time I go to provinces, like Lawag, Zambales, lalo na pag mayroong kulay yung buhok ko, nagtataka ako pag papasok ako sa isang establishment, yung mga security guard, bigla na lang silang mag-i-English. Sir, what are you looking for? Parang gano'n yung mga tanong na. Basta nabigla na sa nag-i-English. Tapos pag nasa probinsya naman ako, mga nagtitinda, pag napadaan ako, biglang nag-i-English. Ano nag-i-English? Yung pala, akala nila, akala nila Hapon ako or Chinese ako. Lalo pag may kulay yung buhok ko, pag pupunta ako sa doon sa mga lugar na gano'n. Kaya natatawa nila ako. So minsan, pinaninindigan ko. Since nag-English si security guard, in-English ko na rin pabalik. Alala ko yung sa Baguio, sa isang shoe store. Pagpasok ko, English, in English niya ako, sabi niya, so what kind of shoes are you looking for, sir? Tapos parang, ako naman, nag-gets ko na, feeling siguro ni ate, hindi ako Pinoy, hindi ako nagtatagalog. So, mag-English na rin ako, anything like this, with this amount. Tapos, papansin ko na lang, nahihirapan na si ate mag-English, pero patuloy pa rin siya nag-English. Well, that's one good thing, di ba? We Filipinos, at least iba sa atin, hindi man ganun ka-straight yung English. I think there is that effort na mag-English kapag alam nilang hindi marunong mag-English yung customers o kaya yung visitors or foreigners, di ba? And another good thing is kahit hindi man siya straight, kahit pa paano naiintindihan pa rin. There's that thought na magigets mo pa rin yung sinasabi nila kahit hindi ganun ka-perfect yung English. So yun lang, share ko lang. So ayun na nga. Bye!